Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Mapapaluha dito ang mga DDS. Iwan ko lang sa inyo, pero ako hindi. Si Digong daw ayon sa nanay ni BP Sara at sa tunay na asawa ni Digong, dahil napakaraming asawa naman ito. Ayon kay Zimmerman, si Digong daw sa dahig sa kanyang silda ay butot, balat na lang daw. So skin and bones na lang daw si Digong, pumapayat. Pero okay naman daw ang health, pero pumapayat. Ewan ko lang kung talagang pumapayat, kasi hindi natin nakikita. Dati namang payat talaga yan, hindi na nga yan makakalakad. Kaya ito ang video atin klaruhin sa graphics, bigay sa atin ng Sa Iyong Araw. Kakaluhang balita mula sa nanay ni VP Sara at dating asawa ni FPRRD na talagang madudurog ang puso ng mga nagmamahal sa kanya at ng mga DDS. Ang hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Nakakaluhang balita mula sa nanay ni VP Sara. Matutulog ang puso ng karamihan. Minsan, ang mga pinakamatibay, sila rin ang pinakamadaling masaktan. Alam mo yung pakiramdam na bigla kang natahimik habang nag-i-scroll, yung parang may humawak sa dibdib mo. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang balitang hindi mo inaasahang sasakit pala sa puso. Kasi ito, akala mo alam mo na ang lahat ng tungkol sa kanya, pero may isang boses mula sa nakaraan ang nagsalita. Tahimik, matatag, pero may kirot. Boses ni Elizabeth Zimmerman, ang ex-wife, ang nanay ni VP Sara, isang inang may panibagong mensahe, hindi lang para sa anak niyang babae, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino, lalong higit kay Tatay Digong. Akala natin malakas pa rin si FPRRD, kasi nga formal lang ang itsura ng kaso niya. Wala tayong naririnig na reklamo, walang sigawan, walang luha. Wala, o yun ang akala natin. Pero isang post lang sa Facebook ang bumago ng lahat. Isang simpleng post mula kay Harry Roque na nagpahagi ng kwento mula sa bibig ni Zimmerman. He is okay, but he is so thin, skin and bones. Alright mga kababayan, so ano sa tingin nyo? Sa tingin ko ay ganun pa rin eh. Ang katawan talaga ni Digong dito pa lamang sa Pilipinas nung pag-alis niya papuntang Hague ay bumabagsak na. Makikita naman natin na kapag naglakad siya ay parang matutumba na, diba? Nahawakan na siya ng kanyang mga alalay. Kaya ito naman ay isa namang paawa-awa effect para bigyan siya ng interim release, diba? Yang tindi-tindi bumanat niya ni. Ganyan talaga kapag nagkaedad ang tao, 80 anyos, ay mawawala na ang kanyang mga laman-laman. Muscle mass, mawawala kapag nagkaedad ang tao. Lalo na 80, siguradong merong sakit na si Digong kasi diabetic yan eh. 15 ka iba't ibang uri ng gamot iniinom niyan. 15 katableta, sabi ng kanyang partner na si Abansinya, Hanilet. Yun ang nagsabi, di ba? Kaya sino bang tao ang mabubuhay sa dami-dami ng iniinom na gamot? Mabuti nga si Digong buhay pa eh. Yung father ko ay 4 lang na maintenance, ay nasira ang kidney dahil sa palaging iniinom yung mga gamot. Si Digong maswerte nga, 15 katableta, si buhay pa eh. Kaya ganyan talaga. Totoo yan na masamang damo matagal mamatay. Ang magandang damo madali. Okay, so ano sa palagay niyo mga ka-Golden Boy? Saan ba pumayat si Digong, dito sa Pilipinas o doon sa Dahig? Sa palagay ko sa Dahig ay tumaba siya eh, at pumuti siya doon dahil nandun lang siya palagi sa kwarto niya. At meron naman siyang dietitian doon, merong eksaktong diet. Kasi hindi siya pababayaan ng ICC. Kasi kapag natigok yan sa loob ng selda, ay siguradong may kaso ang ICC, di ba? Alright, balik tayo sa ating kaibigang Sa Iyong Araw. Napangangaang marami, skin and bones, butot balat, si Digong, yung dating pasigaw kung magsalita
Kayang-kayang ipagsigawan ang giyera kontra droga. Ngayon, mahina na maglakad. Pero teka, baka sabihin mo, matanda naman na siya, natural lang yan. Oo, matanda na siya, 79-year-old. Pero kung totoo ngang healthy siya, bakit meron ang itsura niya? Walang maintenance medicine daw. Totoo ba to o pagkakapatatag lang? Therefore, bakit parang may gustong itago? O baka naman may gustong iparating? Ayon kay Zimmerman, araw-araw daw nanonood lang si Digong sa TV sa loob ng selda. Tahimik, nag-iisa. Healthy siya, pero mahina na maglakad. Hindi ba ito ang dating pangulo na may tapang at determinasyon? Ngayon sa isang sulok lang ng selda, tila ba naghihintay na lang? Kahit mainit na raw ang panahon sa Netherlands, hindi raw yun ang mainit. Sa balitang ito, ang mas mainit, ang katotohanan ng unti-unti siyang nawawala sa alaala ng mga tao. Ayan, totoo yan. Unti-unting nawawala yan, nalulusaw yan ang popularity. Ang popular ngayon ay mga sabungero yung nawawala, di ba? Kahit nga impeachment ni BP Sara at WPS issue, natatabunan ngayon ng sabungero, yung missing sabungero kasi buong ano pala mga opisyalis sa gobyerno kasama dyan, may senador, may congressman, may mga mayor, may mga LGU, di ba? Ang dami-dami, may PNP, may NBI, at iba't ibang klaseng taong sangkot, may artista pa, di ba? Kaya ang popularity ng tao ay nalulusaw talaga yan. Lalo na, matanda na si Digong. Sabi nga ni Alvarez, ni Pantalyon na pwede pa daw si Digong sa 2028 tatakbo. Tatakbo pa ba yan? Ngayon pa nga lang, butot laman na Migdat, butot balat. Plus 3 years, di ba? Ano na mangyayari kay Digong? Makakatayo pa ba yan? Under our constitutional law, ang tatakbong any person na gustong tatakbo para sa eleksyon ay kailangan merong magandang pangangatawan or in good health, in sound, mentally sound, good health. Ano pa ba? Can read and write. Yun lang yun Yung tatlo na yun yung kailangan para tatakbo. At kapag masakitin ka na, hindi na pwede yun. Kasi paano ka makapagsilbi sa constituents kung may sakit ka at hindi ka makakalakad, hindi ka na makakakita, bingi ka na, di ba? Butot balat na lang. Anong mangyayari? Di ba kahit na matalino ka, wala. Hindi ka hindi ka physically sound. Hindi ka kahit na mentally sound ka, hindi ka physically sound. Kaya hindi pwedeng tatakbo si Digong sa 2028 dahil meron na siyang mga sakit. Ang dami-daming sakit niyan. Meron pang sakit sa babae yan. Di ba mga kababayan, ano sa tingin niyo, makakatakbo pa ba yan 2028? Kung ako kay Digong ay magsilbi na ako sa Diyos Kada Domingo, every Sunday, punta ako ng simbahan at tutulong ako doon sa yung nagbibigay ng mga ostiya. Di ba? Magiging layman minister ka na. Magsilbi sa altar. Ganon yun. Ganon ang ginagawa ng mga matatanda dito sa amin. Baka sakali, di ba? Pag natigok ka, ay baka makapasok ka sa langit. Di ba? Huling sandali ng buhay mo ay ipagsilbi mo sa Diyos at sa mamamayan at magiging mabuting tao. At least maawa sa iyo ang tao, pati na ang Diyos. Di ba? Ano palagay nyo mga kababayan? Tama ba yung sinabi ko? Kaysa ito si Digong, pag nakalabas yan, kahit ganyan yan, naugod-ugod na, ang bunganga niyan ay parang basuka pa rin, parang 50 caliber pa rin. Titira pa rin yan. Itaga nyo sa bato. Tiyak yan, mga kaibigan. Alright, balik tayo kay sa iyong araw. Habang ang katawan niya unti-unti na rin nagpaparamdam ng kahinaan. Pero teka, hindi ba dito natatapos ang lahat? Alam mo kung ano ang pinakamatindi ang mensahe niya. Tahimik, walang drama, pero may bigat na parang martilyong dumurog sa dibdib ng bawat supporters. You go home. Thank you for your support. I am okay. Ayan,
Ayan. So okay nga siya eh. Kayo naman. Sabi-sabi lang yan ni Zimmerman na butot balat. Talaga namang butot balat na si Digong nang umalis dito eh. Nakikita nyo naman pag naglakad ay natutumba na. Meron nang meron nang tungkod. At meron nang alalay na dalawa, left and right. Kaya wag niyong sisihin ng ICC, walang ginagawa ang ICC. Meron ngang doktor ang ICC para kay Digong. At yung kanyang dieta ay tamang-tama lang talaga yung pagkain niya doon. At ang sabi ni Digong, bisitahin niyo siya. Di bisitahin niyo, di ba? Kahit ngayon na ganyan na si Digong, walang remorse eh. Yun lang ang gustong marinig ng mga tao na ihingi si Digong ng tawad sa publiko sa ginawa niya. Di ba? Yung mag-remorse ka ba? Yun lang sana. Yung remorse ay parang pagsisisi na yun eh. Pagsisisi na yun. Public apology sa mga biktima at lumuhod sa Diyos. Ayan. Para of course naman mapatawad ng Diyos kung ewan ko lang sa Diyos kung mapatawad siya, di ba? Kasi bawal sa batas ng Diyos ang pumatay. Kahit isang tao lang, galit ng Diyos sa iyo niyan. How much more kung napakarami, di ba? 3,000 eh. Galit na galit ng Diyos. Ewan ko lang kung mapatawad yan, mga kababayan. Okay, so alam naman natin na the best actor ito si Digong. Walang kapanalo-panalo si Christopher De Leon. Sabi ng mga artista ay walang kapanalo sa drama. Yung first appearance nga niya sa Dahig, di ba? Paawa-awa siya doon, patulog-tulog sa screen, di ba? Para maawa yung mga tao. Kaya wag magpadala sa sa kwento. Kasi ito, pag nakalabas ito, malakas pa sa 50 caliber machine gun ang bunganga niyan. Ay talagang matitibag ang palasyo niyan. Kapag magsalita yan ay grabe, mura ng mura talaga. Kaya ayan ang Diyos na ang bahala sa kanya dyan sa Dahig, di ba? Kung bibigyan pa siya ng karugtong na mga buhay, di ba? Ng matagal na buhay. Kasi 2028 is fast approaching. 2 taon mahigit na lang eh. Pero sa 2 taon ay iwan ko lang kung hindi aandar yung kanyang diabetes at mga rayuma at mga arthritis, di ba? Mga kababayan. Kayo may naawa kay Digong? Okay, natural lang na maawa tayo kay Digong, pero kapag atin nabalikan, naisip natin muli yung tukhang, ay mawawala yung awa nyo. Alright, so ipagdasalan lang natin sa Diyos. Diyos na ang bahala dyan. At meron tayong tingnan sa Politico News. Kung totoo itong nangyari kay Digong na butot balat na lang daw, tingnan natin mismo sa mga newspaper. Sandali lang Okay mga kababayan, so eto atin i-research sa Google ang Duterte Skin and Bones News. So meron nga, napakarami dito sa Manila Bulletin. Ito, his Skin and Bones, Zimmerman gives latest update. Tingnan nga natin kung anong meron. So ito, he is Skin and Bones, Zimmerman gives latest update on Duterte's health. So, talaga namang pumayat yan si Digong. Kasi naman, di ba, pag alis pa nga niyan ay payat na yan eh. Merong sakit si Digong, kaya nga merong 15 ka tabletas yata araw-araw ang iba't ibang klaseng tabletas yun 15 ka tableta sabi ni Abansinya na merong 15 na klaseng gamot na mini-maintain si Digong. Kaya nga yung pag-alis pa lang niya, hindi na makakalakad halos eh. Yung papuntang na siya, na-aresto na. Dito pa lang ay nag-umpisa ng pumayat siya eh.
Doon baka tataba nga siya doon kasi maganda ang ano doon niya, ang diet. Pero kung diabetic talaga yan si Digong, ay talagang papayat siya. So dito naman tayo sa PhilStar kung anong sinabi dito. PhilStar, Duterte's, ito. Duterte off his meds down to skin and bones. Ganon din, pumayat daw. Talagang payat naman yan pag alis dito ah. So ito more than 100 days in detention, 100 days pa, 3 buwan pa. Former President Rodrigo Duterte has become so thin, skin and bones, unlike in the pictures. His former wife, Elizabeth Zimmerman, said on video posted on Facebook. I asked him about the food and he said it was still the same. At least he said he is no longer taking any meds. At least that's okay. He is healthy but he is an old man. Itong maintenance ni Digong, ito yung makakasira sa kanyang health kasi sobrang dami. 15 ka klase araw-araw, masisira talaga ang ang kidney. At hindi lang yan, sa edad ni Digong, meron talagang diabetes yan. Kaya papayat talaga ang tao kapag sobrang diabetes. So ito, ginagawa. He just wants to sleep, watch TV. After he watches TV, he then sleeps. That's it, Zimmerman said. Okay, so yun. Ginagawa ni Digong pala doon sa selda niya. Pahinga lang palagi, kain lang. Dito naman sa News 5, verifying na human kaagad. Balik na tayo. Dito tayo sa Politico. Okay, Rodi Duterte down to skin and bones. Ganon din. Zimmerman said Duterte remains in good health but has lost significant amount of weight. He is okay but he is so thin skin and bones. Rocky also quote saying. So, ayan. So, ganyan talaga mga kababayan. Kapag matanda ng tao ay mawawala talaga ang muscle mass. Natural lang yan. So baka sabihin nila na may ginawang masama ang ICC sa kanya. Yun ay hindi gagawin ng ICC dahil kapag natigok si Digong sa ICC ay mayroong kaso ang ICC niyan. Kaya iniingatan talaga ng ICC na magkaroon ng sakit si Digong. Ang problema, dito pa lamang sa Pilipinas ay mayroon ng minimaintain na 15 or more medicines of different kinds, of different types. Iba't ibang klase yun. At sigurado ako may diabetes si Digong, kaya ganun na lamang ang pangangayat niya. At hindi lang yan, may edad na siya, di ba? Kapag may edad na, mawawala talaga ang muscle mass. Isipin nyo naman, 80, di ba? Tayo, 60 pa nga lang tayo, di ba? 60 ay mag-umpisa ng mawawala yung muscles mo, yung laman mo. Kaya sa 80 anyo, swerte na nga at nakarating si Digong sa kanyang edad. Yung father ko ay hanggang 60 lang. Wala na. Kaya maswerte si Digong, maswerte. At mahaba pa lang buhay nito. Meron nga kasabihan na masamang damo, matagal mamatay. So siya yung kumpletong example ng ganyan, mga kababayan. Anong naisip nyo ngayon, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section bago tayo maghiwalay. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat.